Bilang Happy Mrs. Chef, magluluto tayo ng mga putahing patok na patok sa panlasa ni Mister, mga anak, buong pamilya at mga kaibigan natin. Bilang Happy New Mommy, pagsasaluhan natin ang hirap at ligaya ng pagiging isang ina. Bilang happy partner sa pagpapabeauty, magpapalitan tayo ng mga tips para timeless ang ating kagandahan. Bilang happy mami rakitera, magtutulungan tayo sa pag-asenso. Sobrang ganda mo na. Baka naman di na kami mapansin dito tatlo. Aga-aga nagme-makeup. Ay naku girls, pagpasensyaan nyo na ako. Alam nyo naman na kailangan ko maging feeling pretty palagi. Pagpasensyaan nyo na ako. Okay. Sa bagay, pagbigyan na natin. Sige. At syempre, hindi dahil mommy na tayo or wife or girlfriend, hindi na magpapaganda. Di ba mga mommy? Pak, pak, pak. Pakpak. Hindi, tsaka diba if you look good outside, then you'll feel good inside. Correct. At That's dahil true. mag-use ka. That's true. Alam nyo, tama kayo dyan. Yan talagang pinaka-ultimate goal ko eh. Yung alam nyo yun, ituro sa lahat ng mga mommies out there kung gaano kahalaga ang pagpapaganda at pagpapasexy despite of their very busy schedule. Alam nyo, very, very big factor yan. Correct. Lalo na tayo, mga jowa tayo ng mga basketball player. Importante talaga yan. Alam mo, I'm so proud of you, FFF talaga. Thank you, FFF. Hindi, joke. Sweet na naman kayo, ah. Oo nga Sweet na naman kayo. Hindi, pero thank you kasi alam mo yan, sa sobrang dami ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Yes. Fight, fight, fight lang talaga. Alam na alam ko yan. Lahat ng point. Yes. Sobrang proud ako. Naiiyak tuloy ako. Oo. Kapag maganda na nga lang ulit. What makes me happy, of course, pag nakikita ko yung mga bata na maayos, pag meron akong niluluto na kinakain nila at nai-enjoy nila. When my kids are happy, I'm happy. Pero minsan, may sumpong ang mga anak ko. May mga times na hindi nila kinakain yung pine-prepare ko para sa kanila. Nalaman kong pareho kami ng problema ng beauty queen turned actress na si Nina Ricci Alagao Flores. Nina is a mother of 3 boys. Katulad ng mga anak ko, mga picky eaters din ang mga boys niya. Kaya naman sabay kami ni Nina na hahanapan ng solusyon ang problema namin sa mga picky eater naming anak. Okay, so Miss Nina, nandito tayo ngayon para masolusyonan yung iyong problema. This is Kat. Tuturuan niya tayo today gumawa ng mga bento boxes, lunch box. Okay, ano ba yung bento? Kasi pag sa Japanese restaurants, ito na po yung mga set meals. Pero ito, tuturuan tayo ni Kat kung paano ba na magiging mas maganda yung mga babaunin ng kids. So, today, yung gagawin ko, yung medyo talagang makaka-relate yung mga mommies at home. Yung medyo madali, tsaka mabilis. Tapos yung mga konti lang yung ingredients. Picky ka, kung masarap talaga, Yes, kahit sa yes. panlasa ng kanino. Pero bilang mga bata, malaking bagay sa kanila yung itsura, sabi nga ni Kat, yung presentasyon, mas appealing, mas kakainin nila. Ayan. Ito, meron tayong ano dito, banana. Tapos, Banana, tas white bread, no? yeah, white bread. Or kahit, yung brown na bread, okay din naman. Tapos, pwede natin gamitan ng, ito yung mga, Parang that's a pretzel stick. pretzel. Cute! Yan, yun. So parang may snail ka na. Steal ka na. In fact, natuwa ako dun sa yung bread na binilog lang. Yun pa lang type ng mga bata. Kasi di ba minsan yung gilid ayaw nila. Oo. So pag nawala na sa paningin yung gilid, parang gusto na nilang kainin. Yung mga bento box meals, nakakaaliw. Kasi hindi lang siya yung basta prepare mo yung food. Ito,
lalabas yung iyong artistic side. Ay, next naman, something na parang medyo interactive. Okay. Uy. So, mabilis din siya. So, Mahuhulaan ko yan. yeah. Parang kunyari, ano siya, board game. Ang galing mo naman. Tic-tac Ako magaling Tic-tac-toe. So, pwedeng gumamit So, yung kulang kids sila na- nung cereal na ganyan. They can eat it like, kunwari, sining nanalo. Mm-mm. Nakakatawang makita na nakakaaliw na meron pa palang pwedeng gawin sa isang simpleng bento box na pwede mo siyang i-expand in terms of concept, pwede mong i-incorporate yung idea ng art, pagiging artistic. Pwede bang gawin din yan para sa asawa? Ganun eh. Yung asawa pa lang, pinaka-number one picky. In fact, that's the truth about our family. Si Mike ang pinaka-picky eater. Oh, no. Ano Kasi yung mga he likes ayaw niya? stuff fried. Okay. Madalas He likes fried. crunchy. He loves fast food. Yan yung mga ano niya. So, hindi siya mahilig sa mga ginisang gulay. But he likes mga lutong bahay. Mahilig siya sa lutong bahay. Ah. Pero kailangan mong tamis-tamisan. Yung mga ganyan. Ah. So, parang medyo mahirap isabay sa kakainin ng lahat ng members ng family. Wala namang nagmana dun sa boys. Medyo yung panganay yung sobrang kahawig niya ng mga type na pagkain. Okay, this one is noodles. Noodles, para siyang, gusto ko siyang gawing nest eh. So, Oo. pwede siyang lugaw. Mhm. Tapos, yung egg, you cut it crosswise lang. Tapos, lagyan mo lang siya ng raisins or kahit anong small na vegetable or fruit. Tapos, gawa ka lang ng beef. So, para na siyang Bird na nasa nest. Na nasa nest. Maganda siya actually para sa mga bata. Para kakaibang way naman ng pagbabaon. Hindi lang yung the usual na rice, lagyan mo ng ulam sa taas, or bread, palaman, tapos plastic. Okay, so ngayon naman, i-challenge naman natin si Miss Danica at saka si Miss Nina for a bento challenge. Oo nga, go na to. Let's see how creative yung magiging mommies nila. Ikaw artistic ka, Miss Nina eh. Kunyari, Artist ibang ka department talaga. ka. Ako hindi ko alam kung ano yung ginagawa. Alam niyo, pwede rin itong gawin na bonding activity ng mga Yun ang sasabihin ko nga sa di ba? ng mga mommies and the kids. Para pala walang nasasayang. Yun na, that's my best. That's my best. Natuwa ako at the same time na challenge na parang akong naging bata ulit. Ang cute! Ay, tingnan niyo yung kay Miss Nina. Hindi lang wala naman akong daughter. Nakakaaliw yung experience na gumawa ng sariling bento box. Siyempre, papasok dun yung personal tastes tsaka preferences mo. Kung medyo artistically inclined ka, dun lilitaw yun. Oo, di ba? Oh. Galing natin. Masaya ako na na-meet ko si Kat and sobra siyang blessing sa mga mommy na katulad ko. And I'm sure pati si Nina maraming natutunan. Thank you again! And dyan sa mga mommies, I'm sure marami rin kayo natutunan, katulad namin ni Miss Nina. And I encourage you na gawin niyo po ito sa bahay para naman hindi maging boring ang mga lunch ng ating mga chikiting. Yan, ganyan. Kanina! Buti na lang, hindi lalaki ako. Hindi buti boy kasi kung boy. Do you always do that, no? Why do you always do that? Okay. What is the essence of being a woman? I do believe that the essence of being a woman is
Naku, first time ko makikita ang apo ko. Balita ko nga, ikamukha kong ilong, tangos-tangos daw. Tsaka yung sisteraka ko, naku, 14 years, hindi kami nagkita, magkikita rin kami. Tsaka si LJ, hindi tumaba, sexy pa rin. Halika, titignan ko na. Naku, LJ! 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 Nandito na ako! Finally! Naku, Happy New Year! Finally, Happy New Year! Naku! Ang apo ko! Ang ilong Sino kamukha. Siyempre ang ilong ako. Pero wag tatawaging Lola. Mama Ness. Kaya Bawal. magpalola. Yung nga nakakatawa, si Tita Ness was finally able to visit here sa house, and then nagkita din silang magkakapatid. Although we live here sa Manila, hindi kami masyado nagkikita talaga. It's either kung may occasion lang talaga na family, or yun, pag election, pag free, you know, i-help out, ganyan. Bakit parang hindi ka nanganak? Ay, talaga, tita. Mana sa akin yan. Oo, hindi. Ano kasi, I was doing yoga before ako manganak. So, nakatulong yun. At saka yung watching what I eat, ayoko tumaba eh. Para naman dahan-dahan ka, nasasaktan ka. Pero hindi, parang katulad ka pa rin ng dati, pero lalo kang gumanda. Happy. Thank you. Yes, very, very happy. And syempre, di ba? Mama and Tita Ness, as a new mom, what tips can you give me? Yung katulad na sinabi ko sa'yo, kahit gaano ka ka-busy, yung time mo, kailangan lagi mong iparamdam sa kanyang nandiyan ka. Kahit na may yaya ka, pinagkakatiwalaan mo yung yaya mo, pero iba pa rin na nasa'yo. Minsan nga yung crib niya, kung kasama mo. Kung pwede nga yung baby mo, ilagay mo dito sa dibdib mo, di ba, Deb? Yun ang Pagtulog niya, ilagay mo dito mo. Sa'yo. Mas nagka-calm down. Oo, at saka hindi, na mas secure yung bata. Oo, tsaka naririnig niya yung heartbeat mo. Oo, yung lagi nga iparamdam sa kanya yung pagmamahal para lumaki siya na hindi na insecure yung ganun. Alaga lang, kung iparamdam mo lang lagi yun. Kasi ako busy ako nun sa mga tapings ko, gano'n, bata rin ako nagkaanak. Tsaka yung paglaki nila, I mean yung lumalaki na sila. You know, like, I guess you know yung pag-treat ko sa'yo dati was, I treated you like my friend. Yung pwede kang mag-strict sa kanya, but at the same time, like a friend pala, hindi magsisinungaling sa'yo. Alam mo yung mga... Huwag masyadong strict. Okay, thank you for the advice. And now, ang pinaka nahihirapan ako, like you said kanina, is yung pagpapaligo. So, Pero mahirap talaga yes, yun. Tita Ness and Mama, mga mommies at home, tutulungan ako ni Tita Ness tsaka ni Mama magpaligo ng baby. So, let's go up. Okay. Lalagyan niya ng oil. So, para sa niya oil. Para mainit ang katawan niya, hindi siya giginawin. Nakakaawa na yun sa Let's go, let's go. That was the first time na talagang tumulong ako magpaligo with my mom. Kasi nga, natatakot ako dahil baka mamaya malagyan ng tubig yung ears or, di ba, madulas. So, baka mamaya mabalian. Tapos ang ginagawa, hindi siya. Yan, ganyan. Kanina! Buti na lang, hindi lalaki ako. Kung hindi buti boy, kasi kung boy. Tapos gaganin mo. Do you always do that, no? Why do you always do that? Okay. So, una talaga sa feet na hindi sa ulo. Para hindi mabigla. Nararamdaman niya yung okay. Then sa head. Bakit naman ganyan? Hindi, kasi may anong butas. Pwede na kagaling na yan. Hindi, may butas yan. May butas yung. Sabi magpa-away eh. Ba yan? Dapat ganyan. Hindi. Okay. Pagod mo. Anjay. Yan, likod. No. Yan. No. Yan na. Right yan. Okay, next. Tapos After ito, nyan. Dito, itaas mo. Okay. Okay. Yan. Sa leeg. Okay. Yan. Tapos kilik-kiling. Taas mo yan, konti lang yan. Dampit-dampit lang. Hindi Diba? masyado. Dampit-dampit lang mo. Okay. Finish. Yan, tapos na. Ikaw talaga nagpaligo nito, Deb? Wala sa mga. From birth. Hindi ko pa napapaliguan. Hindi pa niya napapaliguan to. Finish?
Finish! Where's your towel? Ulo. Ano dapat tandaan pag Hawakan mo nagpapaligo yung ng ulo pag yung tenga niya, huwag malagyan ng malagyan. Basta ulo talaga importante. Okay. Yung tenga para hindi mapasukan ng tubig. Natakot ako kasi andulas pag hinawakan mo. Pero yun nga, kaya sabi ko good luck sa akin. Sana makayanan ko. Hindi, kaya ko naman yan eh. Kakayanin ko na magpaligo sa kanya. Siguro may assistant na lang ako pag nagpapaligo. Okay? Hey baby, don't cry. Oh, no, baby. Ayan. Nakakaba pag ano. Yan ha. Kailangan pretty tulad ni Mama Ness, ha? Kailangan kamukha ni Mama Ness to. Kaya mo yan. Okay. Thank Natutuwa you. ako sa'yo. Thank you, Tita. Thank you for coming. And thank you for sharing mga advice. Anytime. Tumawag ka lang. Okay, I will. Tatawag talaga ako. What is the essence of being a woman? I do believe that the essence of being a woman is very important talaga para sa atin, alam mo yun. Siyempre, para pag nakita tayo ni Mr., di ba? Kagaya natin, meron kang mga eye bags ngayon. Alam mo, mamaya sa facial, medyo maano yan. Mawawala yan. Bubunutin natin yung eye bags. Bilang mahilig din ako mag-workout, pinuntahan ko yung asawa ng PBA legend na si Nick Velasco, si Miss Mafe Velasco. Pinuntahan ko siya. Hey, Mafe! Hello! Oh, I heard dito ka rin daw pala nag-workout sa Elorde. Oo. Kamusta naman? As ano? Ito. Pag-workout, nakakapagod ba? Oh, losing calories. Oh my God, ang sexy-sexy mo na, nag-workout ka pa rin? Salamat. Kailangan. It's a stress relief. Oh. Question ko lang, ano ba yan? Simula ba bata, sexy ka na talaga? Alam mo naman, hindi naman tayo lahat perfect. Oo. But when I was younger, payat ako. And then when I got to my teenage years, medyo, you know, going through the teenage cycle, tumaba rin ako. Puro junk food yung nakain ko. Oo, sakto Although, junk food eh. I play tennis, yun lang. Hindi ako much educated sa diet. Yung nag-join ako ng competition. Oo nga pala, di ba nag-join ka nga pala sa Oo, Bini yun yung second kong pageant. Yung first, Australia muna. Ay, I became wow. Miss Philippines Australia in 1998. Ay, grabe naman pala. So yun yung first taste ko na being a woman, wearing high heels and stuff like that. And then, I went on pursuing Binibini in 2003. Lucky enough na nanalo ko doon. And then, I represented the Philippines in the Miss World 2003. Teka lang, alam mo, sobrang pangarap ko rin yung dati. O sige. Oo, pangarap ko yan dati. Gusto mo try. Oh, gusto ko Q&A talaga. tayo. Sige, Diyos ko, sisiulan sa akin yan. High school talaga, lumalaban ako ng mga pageant. Alright, so, your question for tonight, Miss RR. Okay. The same Miss Elorde. Okay. What is the essence of being a woman? Grabe, wala bang mas mahirap? What is the essence of being a woman? Well, thank you for that wonderful question, Miss Mafe. I do believe that the essence of being a woman is yeah, thank you for that wonderful question. Okay, honestly, ano nga pala yung question mo? Nakalimutan ko kasi. Nakalimutan ko talaga. Ano yung gusto ko lang yung mga paseksihan lang, yung mga katakatawan lang. Yun lang kasi yung panlaban ko. Pero yung pagdating sa mga patalinuhan, wala na ako doon. So, wag na natin i-ano yun. Seriously, speaking, Mafe, ano ka as a wife kay Nick Velasco? When we started dating, yun yung parang peak ko sa pageant scene. So, up and coming, I guess, name ako. Superstar siya. So, marami din kami na naging, what I say, like, gossip scene or whatever, na, yun pala, beauty queen, basketball player. It's like cliche type. We came over it kasi, we love each other. Eventually, we got married, had our own kids.
kahit dalawa lang ang anak mo eh, grabe pa rin yung kaseksihan mo eh. O yun nga, sabi ko, I'm very disciplined. Hand in hand, meron akong PR company. So, kailangan yung image ko, I need to stabilize. Napahanga nga ako kay Mafe kasi syempre, di ba, bilang sobrang busy siyang tao eh. Alam natin, model siya, tapos meron siyang company, yung PR, di ba? Minamanage niya yon, tapos nag-aalaga pa siya ng anak niya, tapos nanonood din siya ng basketball to support Nick. Pero nakita mo naman sa pangangatawan niya na hindi niya talaga pinapabayaan yung sarili niya. You know, hindi ako sanay na palagi meron gusto mag-picture, meron gusto mag-sign. So, kinausap niya ako, sabi niya, babe, you know, it's not my fault. You have to understand, diba, we met them that way. So, of course, we have to love them all the way. Yes. Ito na nga yung different side of thinking na I'm proud of him. Ang dami ko rin natutunan sa kanya bilang isang asawa din ng basketball player na parang kailangan maging supportive ka, maging matyaga ka. Mafe, ano bang favorite workout mo? May problema ko talaga yung tiyan eh. I always want to have abs after had my babies. Yun. So, ito, I'll show you. Oh my gosh! Ikaw, anong favorite mo? Anika, gusto mo turuan kita? Ito Sige kasi, nga. hindi ko to favorite. Si JJ ang may favorite dito. Bilang, ewan ko ba doon, na ganito, Show me. squats, ganyan. 1, Oh my gosh. sobrang nakakalaki daw ng puwet ko. So, Ito naman yung puwet ko eh. favorite ni JJ ito sa akin. So, Go behind hindi ako you. may favorite. Okay, grabe, napagod tayo doon. Anyways, baka naman meron kang gustong i-share na tip sa mga mommies na nanonood sa atin. Being happy inside is always the best. I mean, you don't have to be strict like me. Of course, I'm very strict on myself, disciplined. Kahit hindi ka mag-workout, I mean, you know, yung intake ng food, just watch your diet, eat more vegetables, eat more fruits, you know, and spend time with the family. I mean, right now, I homeschool the kids. Our bond is very tight. You know, me and Nick, we always make it a point na we date every week. I think that's the key talaga eh. Anyways, Mafe, sobrang thank you kasi ang dami ko natutunan sa yung Oo tip naman, ngayon. salamat. And sana makapag-workout pa tayo ulit. For sure. Very important talaga para sa ating, alam mo yun. Siyempre, para pag nakita tayo ni Mr., di ba? Ganyan ate, meron kang mga eye bags ngayon. Alam mo, mamaya sa facial, medyo maano yan. Mawawala yan. Bubunutin natin yung eye bags. Sobrang happy din ako na meron ako nakilala na hardworking din na katulad ko. Walang iba kundi siyempre, si Ate Josephine. Ako po si Josephine Crisostomo. 36 na po ako. Nakatira po sa Tandansora, Quezon City. Kanaya ko ka na oh. Ako po isang ina, may 4 na anak. Ang aking asawa po ay tricycle driver sa Tandansora po. Tatlong taon na po akong purok leader dito po sa Tandansora. Ang isa pong purok leader, para po siyang kapitan po, pero literal kapitan po sa area niya. May lumalapit po sa akin bilang kumukuha po sila ng referral. Tapos po yung mga request nga po, inaano po namin, nilalapit po namin sa barangay. Isa-isa ko po silang kinakausap kung ano yung mga problema nila. Inahati-hati ko na lang po yung oras ko. Pero naano ko naman po, nagagampanan ko naman po yung sa pamilya ko. Kahit na hindi ako nag-aayos, nawawalan ako ng oras sa sarili ko, basta nagagampanan ko yung sa pamilya ko, sa mga anak ko bilang asawa, tapos sa barangay din. Masaya pa rin ako. Nakilala ko nga si Ate Josephine and nalaman ko rin yung buong storya ng buhay niya. Alam ko talagang wala siyang time talaga makapagpaganda. Kaya naman syempre, nilagaluhan natin siya. Dito yung nails pa namin. Relax ka, ayan.
Have a seat. Huwag kang mahiya, ate. And sila yung ating nail technician. I hope na mag-enjoy ka, ate. Talagang marerelax ka dito. Okay, para naman sa mga mami natin dyan nanonood sa kanilang mga bahay, actually, ito lang yung tip ko sa inyo. Dapat talaga, kapag nagpapa-nail polish ka, hindi talaga dapat siya sunod-sunod. Like, kunyari, every week, every month. Kasi nakakadilaw talaga siya ng, ng color ng kuko. So, Ate Josephine, ilang weeks na yan or months na yung nasa paa mo? Kasi parang medyo, hindi na siya pantay-pantay yung color. Mga 1 month na po. 1 month? So, ganun ka talaga ka-busy? Opo, kasi nag-aalaga po kasi ako ng baby. Oh, tapos nag-work ka pa? Opo. So, talagang wala na talagang time para magpaganda para sa sarili. Alam mo, ate, kailangan din talaga natin yan kahit paano. Yung, alam mo yung, kahit alam natin na busy tayo, meron tayong baby. Kasi ako na-experience ko din naman yan, kahit wala pa akong baby. Siyempre, ang dami ko rin mga pamangkin. Kailangan, as much as possible, kailangan talaga may time pa rin talaga ako sa sarili ko na makapagpaganda. Yun. Kasi siyempre, very important talaga para sa atin yung, alam mo yun. Siyempre, para pag nakita tayo ni Mr., di ba? Kagayan ate, meron kang mga eye bags ngayon. Alam mo, mamaya sa facial, medyo yan. Mawawala yan. Bubunutin natin yung eye bags mo. Parang napapanood ko lang sa TV to eh. Sarap pala ng feeling. Parang donya ko. Nakaka-relax talaga. So, Ate Josephine, as a Purok leader, di ba, alam naman natin, lagi kayong nasa labas, di ba? Opo. So, lagi kayong babad sa araw. Opo. Ano naman yung ginagawa mo na pang-cover? Para, kunyari, pag nakabilad ka sa araw, ano yung mga Payong ginagawa? lang, payong. Payong lang talaga. So, hindi ka Isang nagsasunblock? Hindi. Panyo. Payong or parang panyo? inaano ko lang sa ulo ko, tinatakip ko. Okay, kasi bibigyan kita ng tip, Ate Josephine. Sobrang importante talaga na yun, kailangan nagsasunblock talaga tayo. Kasi kahit yung mga simpleng ilaw na ganyan, malakas talagang maka-damage talaga ng skin yan. Ayun, syempre, mga misis, alam ko naman na hindi naman lahat kayang i-afford bumili ng sunblock, 'di ba? And medyo mahal din naman talaga siya. So, ang tip ko sa inyo, syempre, kung wala kayong pambili ng sunblock, better na siguro medyo magtago-tago na lang talaga sa araw, 'di ba? Or kung talagang hindi talaga may iwasan, gaya nga ng ginagawa ni Ate Josephine, ayun, nagpapayong siya or panyo. Ate Josephine, sobrang napansin ko na ang laki ng eye bags mo. Siguro nung bata ka, puyat ka na, no? Meron tayong tip para dyan. Alam mo ba yung pipino? Alam ko naman syempre lahat naman, di ba? Very, very pinaglumaan na ng panahon tong tip ko na to. Pero very effective talaga siya. Kasi kahit ako, ginagawa ko pa rin talaga to. Pipino, di ba? Ilalagay mo sa eye bags mo para malesen. Have you tried it, ate? Hindi pa? Hindi pa. Pero Try mo, dati, ate. ilang minute yun nilalagay? Ibabad mo hanggang kinabukasan. Pag matutulog ka. Siyempre, malalaglag naman yun. Oo, wag kang gagalaw. Ganun ka lang talaga. Hindi ka gagalaw. Parang lang talaga. Parang patay lang. Hindi, kahit na mga 10 minutes lang. Oo. Dapat kailangan malamig na malamig yung pipino mo, ha? Ako ganun yung ginagawa ko talaga. Ayan, Ate Josephine, ha? Kitang-kita naman sa iyong mga mukha na from haggardness kanina, ngayon freshness ka na. At kitang-kita ko na sobrang happy ka. Anong masasabi mo? Thank you po sa binigay niyo po sa akin ng pagkakataon na magkaroon ng ganito. Maraming salamat po. Siyempre, ate. Thank you din. Hug tayo, ate. So, yan. So, sobrang thank you, ate, dahil napasaya ka namin. And ngayon naman, sobrang happy rin kami na meron kaming happy wife na napasaya, siyempre. Please, LG! I heard, babalik ka na daw ulit sa pag-Muay Thai. Oo, no? Sama naman kami. Sa bahay lang. Enjoy sumama doon. Dali, gusto ko yun. Ganun na siya with me. Sa bahay lang. Di sige. Pwede ba natin isama yung mga jowa natin? Tsaka mga bagets mag-playdate sila. Yay! Ay, nako, porsigido talaga itong mga friends ko sa pagpapasexy. Siyempre. Pero siyempre, di ba, kailangan talaga natin yan. Di ba, like, gaya nga ng sinabi ko kanina, if you look good outside, then you will also feel good inside. Pero, hindi naman ibig sabihin yan todo makeup, umaga-umaga pa lang, talagang kailangan everyday naka-makeup. Of course, kanya-kanyang style yan ng pagpapasexy, pagpapaganda. Tama. Kayong bahala. As long as you feel good about yourself, then go.
Tama. And may I add, ang pagpapaganda at pagpapasexy, hindi lang dapat para kay Mr. Dapat, you do it for yourself. Kasi iba talaga yung feeling eh. Pag mas tumataas yung confidence. Ang happy talaga ng morning pag tayo magkakabanding, no? Siyempre naman. Siyempre, dito sa ultimate happy place ng... Happy wife, happy life! O yan. Uy, para sa Makeup. As a new mom, madami akong worries kasi ngayon ko lang na-experience lahat eh. Natatakot akong iwan si Kiona because yun nga yung pinag-usapan namin ni Danica kanina, yung SIDS, yung sudden infant death syndrome. So, syempre, as a new mom, nakakapraning talaga yun eh. Kung titingnan mo siya, di ba, very expensive yung itsura niya, di ba? Coffee, yung ano nila, yung ingredient, kung ano ng mga secret ng magaganda. Na-shock talaga ako na kahit paano, maano pala siya, ma-abilidad pala siya pagdating sa mga beauty tips.